Nagsampa na ng reklamo ang kolumnistang Simon Tulfo laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Kaugnay ito ng gulong kinasangkutan nila sa NAIA Terminal 3 kahapon. May ulat on the spot si Micaela Papa. Micaela? Rafi, naghain na ng reklamong physical injury ang kolumnistang Simon Tulfo laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto dito sa Pasay Prosecutor's Office. Pasado alas 10 nang dumating si Tulfo kasama ang kanyang mga abogado upang maghain ng reklamong physical injury laban sa mag-asawang Santiago. Kasama din sa reklamo ang kaibigan daw ni Santiago na si Eduardo Atillano at ilang di pa napapangalan ng guard ng NAIA Terminal 3 na ani Tulfo ay nakigulo pa kahapon imbis na mang-awat. Bukod pa dyan, naghain din ng reklamong grave coercion laban kay Santiago para sa tangka umano nitong panghablot ng cellphone ni Tulfo na kumukuha umano ng still photos ni Barreto na nangaaway daw ng ground personnel ng Cebu Pacific. Pinabulaanan ni Tulfo ang paratang na sinipa niya si Barreto. Hindi rin daw totoo na nang away siya ng walang provocation dahil napilitan lang daw siyang lumaban nang pinangka ni Santiagong hablutin ang kanyang cellphone. Dagdag pa ni Tulfo, hindi na raw niya dapat itutuloy ang reklamo, ngunit labis siyang naagrabyado nang makatagpo niya muli ang mag-asawa sa presinto kahapon at muli na raw siyang pinagsabihan ng masamang salita ni Barreto. Posible pa raw amyendahan ni Tulfo ang kanyang reklamo base sa abiso ng doktor dahil may posibilidad daw na pinalala ng insidente kahapon ang isang pre-existing condition sa kanyang mata na ka-o-opera lang noong nakaraang buwan. Rafi, sa kasalukuyan ay patuloy nating sinusubukang kunin ang pahayag ng mag-asawang Santiago patungkol sa kanilang magiging susunod na hakbang. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay Regional Trial Court. Balik sa iyo, Rafi. Micaela, bukod dun sa mga injury na nasustain ni Montulfo dun sa kanyang mukha, meron pa raw ba siyang ibang injury, internal injury na inireklamo? Rafi, ito nga pangunahing mga injury na inireklamo niya ay ito nga tama sa mata, meron din daw siyang tama sa panga at meron daw siyang kaunting injury dito sa kanyang lalamunan na nanggaling daw doon sa chokehold na ginawa umano ni Santiago sa kanya kahapon. Katunayan daw nung gumising siya kaninang umaga nagsusuka daw siya ng dugo. Kung kaya naman iaabiso daw nila ito sa doktor bukas, hingi siya ng abiso doon sa doktor at ito nga ay posibleng makaapekto doon sa magiging reklamo nila, Rafi. At Micaela, ngayong may reklamo na, wala na talagang posibilidad na magkaayos na lamang out of court itong dalawang kampo? Rafi, nasabi nga ni Montulfo na nung una ay open pa siya sa isang out-of-court settlement. Ngunit nung nangyari nga itong insidente kahapon sa presinto kung saan nag-away na naman itong dalawang panig, ay naagrabyado na talaga siya. Kung kaya naman sa ngayon ay porsigido pa rin daw siya na ituloy itong magiging reklamo, itong magiging kaso, Rafi. Panghuli na lamang, Micaela, meron bang nabanggit si Montulfo kung may namamagitan sa kanila nitong dalawang kampo para magkaayos kahit na ito nga't nagsampa na siya ng kaso dyan sa Pasay RTC? Rafi, sa ngayon nga ayon kay Tulfo at ayon na rin sa kanyang abogado na si Jovito Barte, wala pa silang nakukuhang communication mula sa panig ng mga Santiago. Kung kaya naman tuloy-tuloy lang daw itong reklamo at katunayan gagawa na nga daw siya ng column patungkol dito sa insidenteng ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Micaela Papa. At narito naman po ang panayam kay Montulfo matapos siyang magsampa ng reklamong physical injuries and grave coercion. Panoorin po natin. Sampa ko na yung kasong physical injuries at grave coercion sa piskalya. Sir Mon, bakit po kayo desidido na nag-sakit ngayong araw? Alam mo, dapat nung matapos yung insidente, ayaw ko sanang magsampa ng kaso. Kaya lang nung nasa airport police headquarters kami, ay dumating si Claudine at pinagmumura ako roon. Talagang masyadong pagmumurang ginawa niya. Sabi ko, so I changed my mind. Sabi ko, magdidemanda na ako. Any message to the couple po? May mensahe po kayo para Yung mga yung pinakikita ninyong kagandahang asal at kagandahang loob sa harap ng camera, hindi pala totoo yan. Huwag kayong kapag yung mga maliliit na tao, igalang ninyo dahil may mga dignidad din yan. Nag-umpisang kaguluhan na yon nang inalipusta ni Claudine Barreto, yung pobreng, yung maliit na empleyada ng Cebu Pacific. Sir, hindi mo kayo aware na celebrity siya? Wala akong hindi ko alam eh. Unang-una, parang mataba siya eh. Mataba, parang matraw na siya.
Ay. At wala din kasi akong hilig sa artista. So, kumbaga, nakita nyo lang na may inaalipos. Mayroon siyang inaalipusta. Unang-una kasi, primero kasi, I was sympathetic towards her. Kasi palagi ko nang binabanata ang Cebu Pacific sa mishandling ng mga pasahero at karga ng mga baggage. Pero nung masyado ng pag-aalipusta niya doon sa babae, personal na, at ginagamit na yung pangalan ni Gokong Wei, na ipapatanggal daw niya. Nakialam na ako na, kaya na kumuha na ako ng still photos. Doon nag-umpisa yung gulo. Sir, makaka-apekto po ba sa kaso ngayon na wala daw CCTV dun sa arrival area? Hindi ko alam yan. Nakikita na, pinakikita lang na napaka-inefficient ng NAIA. At saka nakita mo rin yung mga pulis. Sa halip na umawat, yung airport police at saka security guards. Susubukan din namin kunin ang panig ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Nais din po namin linawin na ang YouTube video ng away ni Tulfo at mag-asawang Raymart Claudine ay hindi pa natin tiyak kung kuha ng buong pangyayari. Di po natin matiyak sa pamamagitan nito kung sino ang unang nanuntok.